ididemanda ni Carla Estrada si Fame Whore. Sino yung Fame Whore? Si Carla naman pinatulang pa. Dinedma na lang sana. Sir OG, ano po kaya yung nakabukol sa harap or gilid ni Bea? Ha? Ano ko? Ano ba to? Sabi ko. Meron nga parang something like that. Bea Alonzo yan. Tapos naka-green screen lang ang ending ni Bea. So, meron akong tatanong kay Nina pero ibubulong ko na. Ay! Ayan na naman yung bulong! Ano ba yan? Hindi pwede malaman? Grabe. Ano yung tanong? Kumusta na kayo nito? At Hindi kami okay. I think... Alam niya na agad yung alam ko tanong. na. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapi, dito po ang inyong mga lingkod. Ilabas mo malon! At ito naman po si Papa Owasin OG Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihit sa amin. Ay! I-chika mo na! La 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 la, I-chika na namin dali! Ay! ang ganda ng ilaw natin sa bagay, no? Yeah. Oo, kasi naman, sa tulong din naman ng MV Skin Beauty Wellness. Of course! MV yan, even our smiles. Produkto yan ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes! Nung isang araw, nandun ako sa MV. Oh! Naabutan ako nung from California. Oh! Talagang kung ano yung ginagawa niyo kay OG. Kung ano nang pinagawa niya kasi sinasamantalan niya sa MV. Kaya, Diyos ko, kaya nang nakita niya ako, ay, maganda ka pala. Ay! Sus! Maliit na bagay po. Talaga ba? Oo. Gawa po ng MV. Yes. Diba? O anyway, ito na nga. Hindi ko pala papanood ng Saving Grace. Hindi pa! Kasi nga kailangan ko yun isang buong diretsyo. Tapos na nga. Oo nga. Panoorin mo na ng buo. Sige. Nakakaloka. Kasi ito na, madadagdagan na naman. Hindi mo pa. Ito nga si Brenna. Nanood sa Pirated. Ha? Yung Pirated na ano. Yung mga koloring na ano. Prime ngayon. Ha? Nag-subscribe na ako. 140 ngayon lang pala. Oh, wow. Lang O anyway, madadagdagan na naman yan kasi may ano na naman ipapatagdag mo? May magandang action serye. Ano yan? Oo, bago sa mata, bago sa panlasa, yung Incognito. Ay! Panood ko yung trailer. Nakakaloka yung Incognito, ha? Yung first 2 episodes nila, latag pala yung character nila, tsaka yung hugot nila. Kung bakit ganun sila katapang, saan sila nanggaling, mga ganon. Backstory muna muna. Establishing. Oo. Lahat sila mga gwapong mga action star. Yeah. Si Richard Gutierrez. Lakas pala ng appeal ni Richard in fairness. Oo. Nung nakita mo din ba? Oo. Ay, ano nakita ko siya hindi nakakasawa ang mukha. Kaya sa dami ng artista na nakikita kapag ano, pag nabababad sa paningin mo nakakasawa. Si Richard hindi. Alam mo, ito rin si Daniel Padilla. Oo. Aba, mahusay din ang lolo mo sa action scenes. Oo. Para ko nanonood ng Korean na ano eh. Pag siya kasi yung buhok niya, no? Kaya lang ha, bawas-bawas ang konti muna yung makeup. Para brusco pa rin ang dating. Bakit kuya? Makapal ba yung makeup ni Daniel doon? Halata lang yung makeup. Kasi yung iba parang hindi halata yung makeup. Si Anthony Jennings, mahusay. Oo, hindi ko pa nakikita sa ano kasi wala pa sa second episode si Maris. Kaya looking forward ako. At ang anak ni Janice. Tiyanak, kuya? Hindi. Laos na yung tiyanak na yan. Hindi na alam naman. Gen Z at saka beta yan. Yung anak nila ni Jan Estrada, si Carla Estrada, ang husay sa action scenes. Talaga? Talaga, bagay na bagay yung hair niya. Talaga? May bumps na gano'n eh. Ay, nako. Panoorin niyo sa Netflix. Nauna sila sa Netflix bago sa Free TV. Mamaya. Teka, papanoorin ko na. Mamaya na. Ay, teka na. Nakaloka ka.
na-excite ako eh. Basta, alam mo, natutuwa ako, no? Kasi syempre lahat sila may issue ng cheating. Nilinaw yan ni Richard Gutierrez, di ba? Panoorin muna natin yan. Ito si Richard. Ano bang real score between Barbie Imperial and Richard Gutierrez? Kasi parang madalas nakikita kayo in one picture, pero bakit hindi pa nila inaamin? Siguro for now, like gaya nga ng sabi mo, nakikita naman ng mga tao. Doon muna tayo sa what you see is what you get sa amin ni Barbie. Ang gusto ko lang sigurong i-clarify doon sa mga tao is that si Barbie walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party, hindi nag-overlap. Kasi maraming mga tao, yun nga, mga bashers na nagsasabi na siya ang dahilan. Wala siyang kinalaman. Nakilala ko si Barbie, matagal na kaming nagkahiwalay ng landas ni Sarah. Uy, wala tayong overlapping. Tsaka sabi niya, di ba, what you see is what you get. O, ito yung nakita natin, oh. Oh, so gets na. What you see is what you get. Gets na. Oo. Alam mo naman ng mga tao, hindi ba? Gusto nila, naririnig talaga nila. Yung nakikita nila, i-confirm. Yes. Ng mismo mga artistang sample. Eh, pag ganyan na, hindi mo ba yan confirmed? Eh, confirmed na yan. Ha? Alam na, hindi ba? Pero alam mo, sa kabila ng mga isyong kinasasangkutan ng mga artista sa Incognito, alam mo, pag nanonood ka ng Incognito, hindi mo mararamdaman, hindi mo maiisip yung issue sa kanila. Kasi galing nila ng Martin. Mahusay sila. Kumbaga character nila yung mapapanood mo, hindi yung original person. Oo, correct. Eh, pinakabugbog yan si Anthony Jennings sa kasi Maris, di ba? Pero si Anthony, ay, ang husay ng lolo mo. Oo. Sangganong talaga. Kaya, panoorin niya Incognito, ha? Ayan ay parang line produced ng Star Creatives. At syempre, produkto yan ng ABS-CBN Studio. At may kahapon, nagsimula na yan sa Free TV. Yes. Diba? Monday. Naku, Diyos ko, maghahanap na naman si Morena ng piracy. Kuya, meron akong Netflix. Wow! Hindi mo nga mabigkas yung meron ka? Netflix! Ano ba? Basta, binabati natin, kinokomment natin ang bumubuo sa Incognito. May bago ka na naman sa Subaybayan. Ay, teka, speaking of Daniel. Naiintriga ngayon yung mother ni Daniel. Si Mami Carla Estrada. Eh, kasi nga, di ba, nag-post yung girlfriend nung ex niya. Ano sinabi? Ay, eto na yung nasusulat. Basa. Carla Estrada, nananahimik ako. Wag mo damay work ko. Nananahimik ako, Mami. Ay, tinanong siya, Mami. Ay, bakit naman mo ka ba siyang daddy? Mami. Busitak sa'yo. Ba't nakikimami siya? Ano pa sinabi kasi ni Carla? Eto na yun, nasusulat. Basa. Fame whore, low-life people. I don't have time for this, but my lawyers has. Cyber libel, here we go. Pero yung post na yun ay ni Ma'am si Carla, agad naman daw dinilit. Kaya lang, naresibuhan. Bakit may gano'n na pinapakialaman yung trabaho? Tapos ngayon, ididemanda ni Carla Estrada si Fame Whore? Sino yung Fame Whore? Ay, hindi ko rin alam. So, sa pantahan ng ibang netizens na, baka yun daw girlfriend na bago nag-post yung tinutukoy ni Miss Carla. Kasi kasunod nung post. Ibig sabihin, yung ex ni Carla ay ang current ay si Jelly. Tama. Parang ganun yung kwento. Naku, Diyos ko. Naku, teka muna. Pinag-aagawan siya ng dalawang babae. Ang laki naman ng ng Hoy! Huwag diretso naman. Kaya nga, pero para sabihin yung sinabi mo din? Ano ka ba? Sinabi ko. Bakit naman ganun sinabi niyo? Pwede naman sabihin, sinasabi niyo pa yung Ano ba yan? Huwag natin sasabihin. Ano ba yan? Pero kuya, teka. Ang tanong dyan. Kaninong po Ano ba yan? Ilang pa ng denga. Yan nga ang pangarap mo, magkaroon ng
Okay naman na ako kahit wala akong po. Ay! Ay, Aray ko. status ko. O dumating na sa ganyang pag-aaway, ano ba yan? Oo. Pero alam mo, sa totoo lang, syempre yung iba na matagal na rito sa industriya, sasabihin nila, si Carla naman pinatulang. Edman na lang sana. Sabihin nila. Mahirap din naman kasi yun, Nay. Pag na-name drop ka na, syempre, di ba, ang initial reaction mo, syempre, pagtanggol yung pangalan mo, di ba? Kaya nga, pero alam mo naman dito sa atin, di ba, minsan namimili ka ng kalaban. You choose your battles. Kung Red Horse yan, kuya, o kaya soft drink. Oh, hindi, battles. Battles yung laban. Hindi bote. Di ba? Kahit naman ako sandali, sinito. Naku, baka ginagamit lang ako nito. Hindi ko siya patuloy. Ganyan. Oo, dapat pinipili mo rin yung papatulan mo, yung makakapagpaangat din sa'yo. So yun ang gusto mo sabihin kay Miss Carla ngayon, sana hindi na niya pinatulan. Hindi. Yung mga yung mga OG dito sa showbiz, malamang yun ang sabihin. Oo nga, OG. OG Diaz. OG ka. Hindi, di ba? Oo, parang dapat yung mga bata hindi na natin pinapatulan. Ganyan. Dead man na. Unless may nasabing hindi talaga maganda o foul yung babae sa kanya. Kasi lumalabas, parang dito lang nag-base sa mga screenshot yung mga netizen. Baka na-realize nga yun ni Miss Carla, kaya dinilit na niya. Yun na. Ay, hindi worth it na patulan yung Correct. ganyang bagay. So ano yun, kuya? Enchos lang yun, yung sinabi niya na kakasuhan niya sa abogado niya yung babae? Ayun, hindi natin alam. Oo. At saka hindi rin naman natin alam na kung yung babae na yung tinutukoy niya. Kaya baka mamaya may baka iba. naman po ano yung mga sinasabi natin dito. Pinagdikit lang kasi ng netizen Oo yan. nga Oo, ayan po. Kakaloka. Ito nga, di ba? Tamo yung mga screenshots talagang masisipag ang mga netizen. Sa screenshot, katulad nito. Merong picture si Bea kasama si Bianca Manalo. Ano naman issue nila dyan? Ito na nga, kasi may picture si Bea Alonso, saka si Bianca Manalo. Oo. Ngayon, sinend sa akin ng isang netizen. Parang pinapasagot niya ako doon sa kanyang katanungan na hindi ko maalam kung ano yung sasagot. Ano ba tanong? Ito nga, Sir OG, ano po kaya yung nakabukol sa harap or gilid ni Bea? Ano ko? Ano ba to? Sabi ko, meron yung parang something like bukol daw ba yun? Sabi naman niya, hindi naman siguro capsule kasi sa gilid eh. Hindi nga, nakaano nga. Guys, Diyos ko, sabi ko, ano ba yan? Alam mo, sa totoo lang, hindi. Baka ano lang yon, anggulo lang. Oo. Baka nasinagan lang ng araw, di ba? Nag-shadow. Hindi nang bukol, siguro nasinagan lang ng araw. May mga curves tayo sa body na lalo naka-bodycon siya, di ba? Oo. So, minsan may mga, yun nga, nag-shadow, tapos Correct. feeling tuloy natin bukol, di ba? Oo. Pero Mama Loy, kitang-kita yung shadow ha? Saan? Doon sa green screen. Wala namang green screen dyan. Ano ka ba? Nag-picture lang si Bianca tsaka si Bea. Oo. Hindi yan, kuya. Doon sa last episode ng Widow's War. Oo. Diyos ko. Nagkakagulo nga ang netizens dyan, ha? Ito nga, naka-green screen si Morena. Ganito ang kulay, nakakaloka. Alam mo, ang mga netizen talaga mapagmatyan. Matanglawin talaga sila. Nakakaloka. Talaga raw, wala na raw bang budget. Bakit daw yun ang ginawa? Naka-green screen na lang si Bea, saka si Carla Abellana. Oo nga, ang common na comment dyan na nakakahinayang naman. Ending, sana, kasi nga dun tinulak sa location, sana dun din sa actual location din daw nangyaring eksena. Oo, kaya Diyos ko, ito namang mga, so lang, the Widow's War didn't give Bea the material she deserves for the ending. Hindi ito pang the Bea alone. So, tingnan nyo na lang yung expression niya at galaw. She gave it her all, pero nasira dahil sa execution. Hindi niya deserve ang green screen ending. It should have been something more polished and cinematic. Ngayon, kapag nakita ito sa internet, imbes na ma-impress ang mga tao, baka pagtawanan pa kasi naging memority na lang talaga ang ending. Oo nga, alam mo, pinanood ko talaga. Dahil dito, sa green screen na to, sa totoo lang, ang taas ng views nila. Oo,
sa YouTube. Kasi nga, na-curious yung mga tao kung ano yung ending na sinasabi na naka-green screen. Anong kuya, napanood mo? Oo, napanood ko. Di ba kuya? Halatang halata, green screen. Oo nga. Oo nga. Tapos binasa ko nga yung director, si Direk Jerry Sinene. Tapos si Zig Dulay din ang director. Kaya ganyan na yun, kuya? Hindi nga. Siguro andun pa rin yung pangalan ni Zig Dulay. Pero ang alam ko, hindi na siya ang director. That time, kasi ginagawa nga niya yung Green Bones. So hindi green screen ang ginawa niya, kuya? Green Bones. Gago. Yun nga. Kaloka, di ba? Kaya, Diyos ko, mag-iingat na tayong ganyan, lalo na, di ba, grabe ng mata ng mga netizen ngayon. Lahat na lang, meron silang comment. Siyempre, nagkakaroon sila ng feeling na minadali yung ending, na parang walang say-say yung ending. Ano nga kaya nangyari na Bakit nagkaganon? Yan ang hindi natin alam. Baka kasi talagang na sila, sagad-sagad na yung script. Kaya din, pinapunta na ng studio para mag-shoot. Baka for airing na. For airing na. Pero nakita ko nga hindi nga maganda. Sayang. Alata. Di ba, next time, di ba, bawi na lang. Babawi sila kay Bea, kuya. Abay, kung gusto nila. Di ba? Siyempre, yung iba sinasabi, Bea Alonso yan, tapos naka-green screen lang ang ending ni Bea. Dalawa lang naman ang nababiral. Kung ubod ng ganda at disappointing yung ending. Na-viral siya dahil nga doon sa green screen. Pero ang alam, pinapanood ko siya, Batang Bilis. Nag-aano sa... Sila Miguel Tan Felix. Nag-aano sa akin sa TikTok yun eh. Sabi ko, bongga yung mga bata, kaya good luck sa kanila. Yan, kay Antonio Binson. Yes, kay Kokoy. Kay Kokoy, kay Miguel Tan Felix, si Rahil Baharia. Kaya mauhusay sila in fairness. Kaya naku, sana magtuloy-tuloy din yan. Yeah. Importante, maraming trabaho. Ay, oo. Di ba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nila po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung ating episode niya at meron kayong komento sa lahat namin, chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click yan, kayong unang-una manonotify na meron kami latest update. Yes. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Naku, meron po akong bagong vlog dyan. Kung saan po meron isang Thai restaurant na kung saan ang pad thai nila na tanong mo kung magkano. 99 pesos lang, pero ubod ng sarap. Sobrang affordable po ng mga Thai cuisine. Yan, nandiyan po sa vlog ko yan. Ang Baan Thai, sa Bago Bantay. Siyempre, Mena. Hello mga ka-update! Pa-follow naman po ng aking FB page. Ate Morena po, M-R-E-N-A. Yan. Vision, kuya. Yes, Doc Jessica D. At siyempre pa, ang ating panayam pa rin kay Richard Gutierrez na viral. Millions na yung views! Grabe! Correct. Thank you so much. At syempre, maraming dumampot, pumita. Maraming salamat din po, ha. At importante na bibigyan tayo ng credit where credit is due. Yes! Diba? At syempre pa, yung mga NCLEX passers dyan na nurses. Yan! Ayan. Kung gusto nyo mag-abroad, lalo na sa New York, ayan na po, ito ng pagkakataon ninyo, ha. Ayan, PM lang kayo dyan sa White House Cares. Pag gusto nyo manirahan palalo dyan, edi mas bongga. Tama! Oo, legit po yan. Ay, ano pa. May friend na po ako na napasok dyan. Nag-apply, hindi sa akin dumaan, ha. Kusa lang siya na nag-apply. After na tayo mapanood. Correct. Hi, Ate Baby! Ayan. Ay, pati hindi natin sa Summer Sauce. Ay! Mary SB! Ang dami mo na naman binigyan ng mga show Maynila na kabuhayan package. Ganun siya talaga. Parang, ayan, kung gusto nga lang yan lahat paangatin dyan sa Maynila. Diba? Ayan, nakakatuwa, diba? At lagi sila nanonood dito ni Rian Ramos. Hi, Miss Ree! Si Riri! Ayan. Siyempre, tuwan-tuwa siya sa interview natin sa kanya, no? Yes! At sa paggagala niya, pag pinalalabas din niya yun, eh. Talaga? Diba? Hello po sa mga taga Maynila! Alam niyo na.
At syempre pa, nako, ayan na, ang Acropora Beach Resort. Yeah! Nako, one of these days, andyan po kami sa Acropora. Yes. Na-miss ko yung Acropora tsaka yung mga pagkain sa Acropora. Ay, ang sasarap! At saka ang kanilang accommodation, di ba, Nay? Nakakatuwa kasi very serene yung kanilang place. Very exclusive pa. Wala kang kapitbahay ng mga ibang resorts, di ba? Talagang solong-solo mo yung dagat at saka ang posh-posh ng lugar. Correct. At ang bait ng may-ari. Si Tatsli. Miss Tats, I miss you. Magkikita ulit tayo na Yes, ayan. Yan ay sa Manilin, Cebu. Yes! Ayan. Ako, meron ka ng beachfront. Parang kayo lang ang tao. Meron ka pang jacuzzi sa kanya-kanyang villa. Yes. Try niya. Apakaganda. Kapag gusto niyo po ng relaxing. Correct. At saka exclusive na lugar, yung kayo lang yung tao. Diyan po kayo ng buong pamilya. Yes. Ang nag-ayos din ng ating Cebu, hindi lang sila sa Asia, sa Europe, sa Canada, sa US. Dito rin sa domestic. Ang Trajet International Challenge. Yan. Doon pala tayo nag-book ng ating Cebu trip. Yes. At syempre, magbabangkok tayo na with Trajet, di ba? Trajet ang umayos din. Ayan, legit yan. Yes. Maasikas pa. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa O si Audrey Diaz ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo hinihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Surprising, love appears over the horizon. I love you. Eka muna. Dire-diretso ka. Wala ka man lang kasing tabi bumili. Kasi wala na akong maisip eh. Ako na anong maisip itanong eh. Uy, friend. Kilala mo ba yan? Kilala mo? Ika tabi mo na. Kilala mo ba? Parang familiar po eh. Wag, parang pamilyar. Ay. Sige nga, miss, kantahan mo pa. Baka maalala ni Mirana. Okay, ano pa ba? Through the fire, through the living, through the wall. For a chance to be with you, I'll gladly risk it all. Sabi ko na nga ba, kuya? Kilala ko na. Kilala mo na. Sino? Ano yan? Tsaka. Hoy! Hindi kuya. Ikinaganda mo yan? Hindi kuya. Tsaka kan. Diba? Hindi. True the Fire, original singer. Mali! Tsaka Khan. Sayang yung pangalan lang ang nakuha mo, Rena. Ha? Oo, hindi kasama apelido. Tsaka. Tama, di ba? Tsaka ka. Ayan. Ay, naku, syempre, papasama natin ngayon ang Soul Siren. Yeah! Nina. Yay! Welcome back! Yeah! Oy, Nina, ano ba na itong pasabog mo sa bilang pre-Valentine show? Yeah! Lagi kasi sila naghahanap ng concert ba sa birthday or Valentine. So ayun na nga, binigay na nga ng Heavenly Desserts by Chef Jeng ang concert for a pre-Valentine. Wow! So mag-bake ka dito ng cake? Pwede rin naman. Heavenly Dessert. Yun yung kakaiba sa concert. Baka habang kumakanta siya sa stage, merong cooking show. May set up. May baking show. Correct. So, madalas na nag-show si Nina. Kahit sa District 1, Yes. napapanood natin yan madalas. So, anong bago rito? Dito sa concert na Feb 7 Yes. sa New Frontier Theater. Well, meron kaming 16-piece orchestra for the show. Taray. Diba? So bago yan kasi usually mga 4-piece band lang yan. Ngayon meron kaming orchestra and ano pa ba? Kakanta ako ng Broadway. Hindi nila ako usually naririnig kumanta ng Broadway, but on this show, kakanta ako ng Broadway songs. Yes. To try natin to do Broadway. Speaking of Broadway, meron ka bang mga theater experience, musical experiences in the past? Sumali ka ba? Sumali ka Parang sa hindi mga- pa naman. Hindi pa Ay, naman. hindi Talaga? pa. Hindi mo naisip?
Hindi Yung ko. mga Miss Saigon, yung mga gano'n. Oo, hindi ko pa naman naisip. Pero, Oo. malay mo umpisa. Ano nga yung sample nga siya ng Broadway song? Ay, Nakakantahin? Hindi, Yes. nasasayawin. Yung nga inisip ko nga kung sasayawin pa. Oy, baka naman, kasi baka may lyrics. Yes! Kung bibili ako ng ticket niya sa New Frontier sa Feb 7, Oo. kailangan maramdaman ko si Nina. Pasample! Oo. Ano nga ba? O di, Sabi ko na eh. Ano? Lip sync lang ginagawa. Uy! Hindi! Live yun! Live yun kanina! Oo! Oo. Sige nga. Ito naman, ladies and gentlemen, the Soul Sire. try natin. Nina. Flying high, defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't bring me down. Like that. Medyo, Wicked! demure pa siya yan. Ilang songs ang aawitin mo? Well, hindi ko nabilang. Pero yun ba, ang dami, hindi ko na 20 mabilang. plus. 20 plus. Wow. Usually naman. Oo. So, syempre, yung iba dyan na kakapanood pa lang kay Nina. Ano ba yung pinakasikat niyang awitin? Yung nga Love Moves kanina. Yes! Through the Fire ni Chaka Khan. Tapos siya yung nag-revive. Yes. Tapos ano pa nga ba? Jealous. Original song ko naman yun from my first album. Sige nga. Ang dami ng pasample ito, ha? Ayan. May bayad na bubblegum na to. Diba? Okay, Jealous. Jealous of the one whose arms are around you. If she's keeping you satisfied. Yeah. Jealous of the one who finally found you. Made your sun and your stars collide. Back to the 90s. Oo. Ito naman, niya na, marami siya makakanta mga love songs kasi nga pre-Valentine's. Kamusta naman natin ngayon? Kung wala sa'yo natin nakausap siya, kamusta kaya ang heart ni Miss Nina? Love life? Oo. Kamusta ba, Nina? Okay naman. Always naman okay. Wow! Parang gandun lang, ha? Gusto mong Basta okay siya. Okay na okay. Intact. Ay, intact ang heart! Yes, nandun pa naman siya. Wala pa namang cracks in her Wow! Yes. Importante, di ba? Pero ikaw ba, Nina, nung araw na nagbaguhan ka pa lang, sumali ka ba sa mga singing contest, sa mga search, ganyan? Oo naman. Oh. Sumali ako sa Bulilit Jamboree. Tapos parang nagkomanta rin ako sa ano ba yun yung lunch date ba yan? Lunch day. Lunch day. Tapos, tanghalan ng kampiyon. Nagtanghalan ng kampiyon din ako. Tanghalan ng kampiyon. Sinong host nun dati? Pilita ko rin. Si, Channel 9. Yes, Channel 9. Channel 9, ano? Yes, nakaabot ng finals pero natalo eh. Oh. Okay lang yan. O parang si Safronio Vasquez, di ba? Oo. Hindi nanalo sa tawag na tanghalan pero nanalo sa The Voice. Hindi siya nanalo pero siya ang soul siren natin ngayon. O, di ba? Bongga. Usually parang ganun. Kapag hindi nanalo, yun yung... Oo, may nakalaan palang greater, di ba? Oo. So, bukod dito, wala kang, kasi pre-Valentine to, so ito lang sa buong Feb. Yes, para to prepare for the pre-Valentine show. Oo. Talagang prepare kami for February 7. Oo, dahil naalala ko pa dun sa, sa Samsung Theater pa eh. Yes, Kinalab last yung year. huli niya eh, no? Oo. Tapos ito ngayon, mga 3,000 ang capacity. Wow! Oo, diba? Bongga. Wala ka bang aawitin na kunwari galing sa Bini, Ha? Pantropiko, yung mga ganyan. Mga latest na cover. Oo. Ano. Parang wala pa naman for now. Baka pagdating ng summer, baka kantayin na natin. Oo. Yes. Eh since ikaw ay isang OG, si Nina. Ikaw yun eh, mama. Yes. OG Diaz. Diaz siya eh. Second OG. Ikaw original. Oo. Siya Diaz. Oo. Ikaw, anong opinion mo dito sa mga iba na ngayon ang timpla ng musika ng mga kabataan? Meron ng mura, di ba? Meron ng mura, kung may mga kalaswaan, may pagkanoti. Bilang ikaw ay isang OG. Actually, ibang-iba na talaga. So, pag may mga next generation din na makikinig sa kanila, syempre kahit pa paano naririnig nila sa radyo or sa social media, gagayahin nila. So, I'm not for it. Yung mga mura, yung mga malalaswang salita, syempre, di ba?
kumbaga, for me din, baka hindi din siya maging classic. O kumbaga, pagdating sa ilang panahon, ipapakinggan pa rin ng mga tao, di ba? Maging immortal song. Yes. Kumbaga, nauso lang siya. Pero yung mga classic forever na nandyan yan sa puso at forever yan, kahit 10 years from now, 20 years from now, nandyan pa rin. Pero sino yung hinahangaan na baguhan sa musika? Industriya ng musika. Sino yung hinahangaan ni Nina? Sa ngayon, lagi ko namang sinasabi, si Maki talaga yung naririnig ko na magaling. Kumanta ng Dilaw, di ba? Nagagalingan ako sa kanya na not just yung original song niya ang kaya niyang kantayan, but narinig ko siyang kumanta ng covers. Talaga? Nabibigyan din niya ng side, yes, ng justice. Sa babae naman? Sa babae, sobrang daming... Sino ba? On top of my head. What can you say about Beanie? The existence and the famous Beanie? Maybe it's their time to shine, di ba? Siguro panahon nila ngayon ang so, yeah. How about SB19? Ganon. Same lang naman. Same ang sound nila and same na parang for now ang namamayagpag ay yung mga girl band and boy band, mga grupo, ganyan. Yeah, Pinoy pop. It's their time, so they should make use of that fame for them. So dito sa concert mo, sinong guest mo? Solo ka lang talaga? Si MMG. MMG? Si MMG. Si Mamagago. Ha? MMG? Mamagago. Sino si MMG? Si MMG. Si Michael Garcia. Nanalo siya ng rest back ng PNP. Yes. Siya yung champion. So meron ako tatanong kay Nina, pero ibubulong ko lang. Ay! Ayan na naman yung bulong! Hindi namin pwede malaman. Grabe. Ano yung tanong? Kumusta na kayo nito? At hindi kami okay. I think... Alam niya na agad yung tanong. Wala namang iba. Kailangan na yung bulong. hindi kayo okay. Hindi kami okay. So hindi kayo magkakatrabaho nito? Yeah, forever. Ay, forever! Nakakaloka si Nina. Ngayon ko na nakita totoong tao si Nina. Nagpakatotoo siya. So, ibig sabihin, hindi na maayos. Or sinara mo na, parang wag na, okay na. Actually, pinatawad ko, pero hindi na para bumalik pa siya sa buhay ko. Kumbaga, FO na. Wala na talaga. Kumbaga, kung pwedeng burahin yung past. Ay, oo. Parang kung magkikita kayo sa isang show, nasa isang show pala kayo, alam mo na. Nakikita naman, gano'n. Okay. 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 Pero nagkakataon na din na nagkakasama kayo sa isang show? Hindi naman. Nagkakasunod. So pag ikaw ba tumatanggap ng isang shoot, aalamin mo muna kung kasama siya? Yun ang trabaho ng manager ko. Siya nakakaalam. Hindi ako, yung manager ko. Depende sa kanya kung gusto niya kami magsama. Mami! Ay, alam mo, Ting-Ting, nakakaloka yun. Ano yun, Noy? Ikaw talaga din mo sinasabi. Ano ba yun? Di ba, Noy? Alam mo, Ting-Ting, nakakaloka yung revelasyon ngayon ni Nina. Wala naman ako sinasabi. Parang mataray na Nina siya. Oo nga. Pero nakakapagsalita ka pa, Noy, kahit nasilid ka na dun sa maleta, ha? Oo, sinabi mo pa, no? Hindi. Eh, syempre naman, narinig ko yung pinag-usapan ako. Ha? Uy, hindi ko yun! Ay, nako. Anyway, alam mo, nakakaloka to. 16-piece yung orchestra. Yes. So, ibig sabihin, talagang ikaw ay accompany lang ng orchestra. Wala yung mga banda na maiingay. Yes. Tama ba? Yes. Lahat ng kanta mo, orchestra yung backup? Yes. Ay, ang galing. Siyempre, musical director namin is Miss Ria Osorio. And directed by? Direct John Pratt. Sino yung mga producers pa nito? Heavenly Desserts lang yung may masarap na cake. Yeah. Masarap na lahat. Na hindi nakakairita yung tamis. Yeah. Sobra. Yan yung Na ang dami ng branches. Ay, nakakatawa. 10 branches. Ay, ba't binawasan mo? Ito na nakakaloka. 10 branches. Mayroong mga nagre-regalo sa akin ng cake.
puro heavily dessert, 3 na. So, ibig sabihin ngayon, malakas. top of mind sila para bang gusto mong mag-gift ng premium na cake, di ba? Okay, so sino pa yung ibang producer? Yung District 1? District Tama ba? And Essentials. Essentials and yung Vera Group. Yeah. Alright, so saan mabibili yung tickets? Ticketnet.com.ph. Yan. Siyempre, muli ang iyong invitasyon, Nina. Yes, on February 7 at the New Frontier Theater. Ang title po ng concert ko is Love Matters. It's my pre-Valentine concert for everyone. Special guest ko po si MMG ng TNT, Respa. Ay, Nina, pag manonood ba ako dyan, pwede, baka naman tarayan mo ako nasa stage. Hindi naman ako matari. Nasa stage. Ay, nako, andyan pala si Noy. Nasa si Tindeng. Basta sana mag-enjoy ka. Enjoy lang tayo sa buhay. O, alam mo, mag-enjoy ka lang. Enjoy lang tayo sa buhay. Tama. Ayan, syempre. Nina, Yes. nakakaloka ka ng taon. Basta mag-enjoy ka nga lang daw. Enjoy lang tayo sa buhay. Enjoy ka lang, di ba, Mrena? Enjoy naman. Basta mag-exercise tayo tuwing umaga. Sino ka ng tanong? Sino? Enjoy mo yan. At Nina, ano pa nga ba ang lagi mong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Balikan! La 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 la. Ichika mo na, dali. Alam mo, sa totoo lang, nandun na nga ako sa loob ng maleta at magbabaril pa ako. Tapos nagpugay ako, narinig ko Eh, nung libing mo. Ha? Nung libing mo. Oo nga. Pinasabog ka. Pinasabog pa ako. Ano ba yan, Nina? Ikaw lang ang nagpabangon sa akin. Ha? Nakakaloka. Ay, at least nag-enjoy ka. Ginagaya ko lang naman siya, no? Ate Brianna. Aray ko. Sige, sabi mo enjoy. Sabi mo enjoy. Enjoy Oh, lang. ginagaya ko lang siya, mama. Nakakaloka. Ano po niyo?